Pangalawa, intindihin muna ang sitwasyon at huwag agad gumawa ng mga desisyon na pwedeng makasama sa'yo. Dapat ay kausapin muna ng masinsinan ang magulang o kung sino mang taong nag-reject sa'yo para maayos ang problema at hindi na humantong pa sa masamang gawain na magwawakas sa magandang kinabukasan mo. Hey, Clyde! Ano yung ginagawa mo? Uy, nandiyan ka pala. Ano yun sila? Pwede ba kaya muna mag-uusap ko ng dalawa? Bakit hindi ka na pumapasok sa eskwelahan? Ang daming problema. Lagi naman ako nagbabalala. Bakit na naman nangyari? Ang dami-dami kong problema sa school. Pero ala, hindi ako pinapakinggan nila mami at daddy. Hindi mo ba naisip na ginagawa lang nila yung trabaho para sa'yo? Kasi, syempre, para kumita sila ng pera, pang-enroll mo, tapos ikaw hindi ka na pumapasok. Kumita. Napakadami kong problema. Hindi sila nakakatulong. Eh, pwede mo naman silang kausapin ng matino, di ba? Susubukan ko. Susubukan ko yung sinabi na yan. Kausapin mo sila para magkaintindihan kayo, tapos ayusin mo na yung buhay mo. Patunayan mo sa kanila na mabuti kang anak. Huwag ka nang mag-yosi-yosi ng ganyan. Ano ka ba? Natutulad ka doon sa sino yung kasama mo na yun? Adik? Si Pre, si Sid. Lumayo ka na sa kanya, BI yun. Gawin Sige, mo. susubukan ko. Pupunta ako sila mami at daddy. Okay, sige. Punta tayo sa school bukas. Sige, pasok na ako. Sige, ingat. Sige, ingat. Pangatlo ay palagi lang dapat positibo ang isipin. Lakasan ang loob sa lahat ng bagay. At patunayan sa iba na kaya mo at karapat dapat ka ding maging normal na tulad nila. Huwag hayaang pangunahan ka ng takot at hiya para magawa mo ng tama ang isang bagay at magkaroon nito ng magandang resulta. Ba't hindi ko ba kaya? Siguro nga pinapanghinaan lang ang loob. Kukutsain na naman nila ako na hindi ako magaling. Pero ang gagawin ko, susubukan ko, papakita ko sa kanila na kaya ko. Sasali ako at alam kong kaya ko to. Meron kaming nakapanayam na isang lalaking homosexual o kung sa tawagin natin ay bading. Halika at pakinggan natin ang kanyang kwento at mga karanasan sa kanyang buhay. Ako po si Rene L. Villacardos. Nandito po ako sa PR2 French Gate, Quezon City. 20 taon na po kami nakatira doon. At ako'y 40 anyos na po. Sa kasalukuyang nakatira ay namamasukan po sa M. Salon. Napag-aari ko na aking kapatid kasi Merla L. Villacardos. Ako na may panglima sa mga kapatid. Kami po ay 8. Tapos 4 na lalaki, 4 na babae. So, syempre, Sa mga ayun. kapatid niyo po ba, ikaw lang po yung naging bading po sa mga lalaki? Ako lang talaga. Tapos, nung actually sa family ko naman, nung isa, kasi bata pa ako, alam ko na yung ano ko eh. Ang bata ko nag-aaral, yung katayuan ko bilang isang bakla. So, syempre, pero ano ko, tatay ko syempre hindi tanggap. Ang nanay tanggap, pero ang tatay hindi tanggap. So, hindi maliban sa pamilya, tatay, yung mga kapatid din hindi rin tanggap. Oo, siyempre, yung mga kapatid ko mga babae, yung hindi nila nauunawaan, siyempre mga katayuan namin mga gay. So, ganoon na rin ang aming kaisipan, umawa. So, at alam na rin nila na dapat nilang unawain ang aming katayuan. So, lumulat sila nung ako yung nag-aaral sa college. Hindi ko natapos ang pag-aaral sa Carmio. Siyempre dahil sa dami namin kakapatid at ang dami ng pinapaaral ng aking mga magulang. So, stop muna. Bigyan ng iba. At ito nagtrabaho ako sa salon. Sa abang family naman, sa mama ko, sa papa ko, mahirap talaga. Ako, sinisisi ko rin sarili ko sa katayuan ko bilang isang gay, syempre, di ba? Sinisisi ko rin ang sarili ko bakit ako nagagawin ganito. Pero mahirap alisin at tanggapin na hindi ka naman talaga magiging tunay na lalaki. Ito ka na eh.
ang sarili namin ang inano namin ito, iloloko. Diba? Kasi hindi pwedeng ibahin magkaisipan namin kasi ito na yung nakatake sa kanyang bakla. So, yan. Tapos, syempre, sa isang bakla, hindi naman may iwasan ma-inlove. Para isa rin natural na babae. Ang hirap, gano'n, nagkaroon ka-experience ng boyfriend, isa, dalawa, tatlo. Pero, mahirap. Siyempre, kami talunan eh. Hindi naman kami totoong babae. Siyempre, di ba? Yun lang ang masama, siyempre, bawat kung nakarelasyon ko, may mga asawa na din. So, mahirap talaga. Masarap may love, mahirap naman. Siyempre, hindi ka panalo, talo ka lagi. So, wala, inaano ko na yung sarili ko sa trabaho na lang, sa mga kapatid ko, magulang ko, na hopefully, mapapabuhay ko at makatulong sa mga ano ko, kapatid ko, yung mga walang trabaho, di ba? At ako yung nagpaparal din ng anak ng kapatid ko, mga dalawa, mga pamangkin ko, babae sa lalaki, sa elementary at sa high school. So masarap ang feeling ko, parang yun, sabi ko sa sarili ko na siguro pagtanda ko, sila gagawin sa akin. Parang, siyempre, hindi naman talaga ako magkakaroon ng baby. Dahil alam naman, di ba? Ang iba kasi, ang hirap nilang intindihin katuyuan namin. Gusto nila magkaroon kami ng anak para sa kanila. Pero sa amin, akala nila madali yun. Hindi. Siyempre naman, di ba? Ang hirap pero katuyuan lang. Ayaw namin lukuhin ang sarili namin. Asawa kami, mga paanak kami ng babae. Siyempre, sasaktan ng babae. So, ang sa isip namin, lalaki pa rin eh. Diba? Pero general na lang, kumbaga, ito na kami. Tumulong na lang sa kapwa, prosino ng mga kailangan. Kasi sa family, friends, ganun. Pero ngayon po, tanggap na po kayong kapatid mo, wala na po. Oo. May harap, wala na po. Tanggap ako, pero ang nasa isip lang talaga yun, nasa mabuti ang kalagayan. So sabi mo, pagkat sa palalalaki, na walang mangyari, hindi ako mag-disgrasya, hindi ako mapatay. Yun lang naman ang mga hindi lang magulang ko. Mga kapatid ko talaga, kung sila sa akin na sa kalagayan ko, kasi syempre, nakikita niyo ito babalitaan din, diba, pinapatay. Salving, sinusunog. So, ayun din ang mangyayari sa akin yan. So, ako naman, ayoko naman magpakatangay. Gusto ko naman, siyempre, yung mga sinasabi nila, sundin. Kasi karamihan din sa mga kagay namin, mga wala, kaya nangyayari din yung mga ganun pangyayari. Dito sa kagaya rin namin, mga bakla. Sila gumagawa rin ng kasama para sa sarili nila. Bale, yung father niyo po, natanggap na po kayo ngayon? O, natanggap ko. Dati nga nung talaga, hindi ko siya tanggap kasi mas close lang ako sa mga magulang, sa mama ko. Natanggap ko nila siya bilang tatay, nung kasakit na siya. Sabi ko, ayoko mabalik tatay ko kasi mahirap. Aside from that, siya yung tumatayo sa amin talaga dati nung wala pa, tumatayo sa amin, yung pag-aral, yung pang-araw-araw namin mga pangangailangan. Yung tatay ko talaga na tumataguyod. Kasi ang niya, hanap buhay niya dati, titindahan sa Muñoz. So kami, tinutulungan namin siya, ganyan. Nung nagkasakit na siya, parang sabi ko, dito pala, gusto ko pala talaga yung tatay ko ayaw pang mawala. Gusto ko pa siya makapiling ng matagal. Tapos yun, lagi nire-remind niya sa akin. Sabi niya, wow, kawan na kaya, hindi ko nalang walang anak. Sabi ko, ano pa ba? Siyempre, ginagawang biro. Ito na ako, hindi na pwede di ba? Ayun, saka ayoko magkaroon ng anak. Ayoko pilitin sarili ko na, hindi naman talaga pwede. So yun, ang lambing namin mga magulang, yung mga ganun na ginagawang biro-biro na lang. Pero sa akin, okay na rin yung mga ganun. O yun, nasa province naman yung mga magulang ko, mama ko at saka papa ko, kasi si father nagkasakit na rin. Nag-medication na lang siya ngayon kasi high blood. Kasama si mama, yun. Pero ako ito, may communication pa rin kami, tulong kami mga magkakapatid, kung anong kakabuti ng hindi kakaayos kami, kaulad ng aming pamilya. May mga komunikasyon. Kasi kami, ayaw ng family namin magkaroon ng kaaway-away, yung mga
ate ko, mga kuya ko, gusto nila talaga yung may parenting power sa sino may problema, tulungan, sino napapalis, dapat ituloy. So yun. Natural lang naman na nakakaranas ng rejection. Lakasan mo lang ang loob mo upang ito ay malagpasan mo. Ito ay parte ng ating buhay at pagkamulat sa realidad. Lakasan mo lang ang loob mo upang ito ay iyong malagpasan. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan upang makamit ang iyong pangarap. Isipin mo na isa lang ito sa mga pagsubok na iyong haharapin na magsisabing tagahubog ng pagkatao mo para sa iyong kinabukasan.